Magandang hapon po. Disgrasya ang sinapit ng isang pulis na rumisponde sa nag-aamok na lalaki sa Camarines Sur. Naputulan po siya ng kamay matapos tagain ng suspect. Pasintabi po dahil maselan ang balitang inyong mapapanood. Nakatutok si Bea Pinlac. Ang pagresponde ng pulisya sa nag-aamok na lalaki sa San Jose, Camarines Sur kahapon. Nauwi sa sunod-sunod na pagpapaputok ng baril ng pulisya. Hindi nahagip sa video pero ang suspect pinagtataga ang isa sa mga rumespondeng pulis. Kakusapin po sana, i-discalib yung sitwasyon, pakakalinin po si sir na in the process na tumba po siya and doon na po siya inatake ng suspect. So tinaga po siya, sinalag po ni Police Staff Sergeant Narañas po yung kamay niya and doon na po naputol. Putol ang kamay ni Police Staff Sergeant Noli Miranya pero nagawa pa niyang daganan ang suspect para arestuhin. Wala na pong nagawa yung kasamaan po niya na pilitan po ng suspect para po ma-ticket po yung pang-atake. Sugatan ng suspect na nagtamo ng mga tama ng bala sa tiyan. Sa record ng pulisya, dati siyang may kaso ng alarms and scandals. Yan lang po malang skandal, pero napapasify naman. Yun po ang mga previous. Allegedly ma'am, according sa family po niya, sabi po meron po daw na mental health condition, pwede po yung tao. Si Miranya naman, bukod sa tinaga ang kamay, nasugatan din sa muka. Nag-undergo po siya ng operation. Naibalik na po yung kamay niya and under observation. Papal siya ng frustrated murder at direct assault po. Yun po ang pwedeng maipile natin kaso sa suspect po. Sinusubukan pa ng GMA News na makuhanan ng pahayag ang biktimang pulis at kaanak ng suspect pero wala pa silang tugon. Binigyang pugay ng National Police Commission ang sakripisyo at tapang na ipinamalas ni Miranya. Pagtitiyak ng NAPOLCOM, makatatanggap si Miranya at ang pamilya niya ng tulong habang siya'y nagpapagaling. Bea Pinlac, nakatutok, 24 oras. Nang dahil sa hindi humuhupang baha, naputulan na ng paa ang isang residente ng Hagonoy, Bulacan. At hanggang ngayon tila lunod pa rin ang mga kapwa niya residente sa kalbaryong dala ng tila hindi masusulsyang baha sa kanilang lugar. Isa po ang Hagonoy sa mga ininspeksyon ng DPWH na mayroon umanong ghost flood control projects. Yan po ang tinutukan ni Bea Pinlac. May bubong man na nasisilungan, lubog naman sa baha ang bahay ng maraming residente sa Hagonoy, Bulacan. Bugbog sarado kami. Kawawa po ang... Bukod sa perwisyo sa buhay at hanap buhay, baha ang naging dahilan para maputol ang paa ni Angel 2 taon nang nakalilipas. 2 araw itong nababad sa tubig baha na madumi. Hindi ko alam, meron akong maliit na sugat sa paa. Kung hindi ko siya ipapaputol, mamamatay ako. So I have no choice. Likas na bahain ng Hagonoy na sumasalo sa tubig mula sa Pampanga River at Manila Bay. Bahagi ng unang distrito ng Bulacan, napugad ng mga maanomalyang flood control project. Kaya ininspeksyon ito ni DPWH Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos kahapon. Meron pong 5 pumping station at floodgate na ginawa dito. Ginawa, quote-unquote. Kasi ala naman talagang ginawa. Sabi pa ni Dizon, kakaunti na nga ang mga diking itinayo roon, putol-putol pa. Yung blue, itong katiting-titing lang na ito. Putol-putol. Yan po ang nagawa lang. At yung may mga iba pa dyan, sira-sira na. Sa Paumbong, matagal nang nagiba ng mababagsik na alon ang mga dike sa Barangay Santa Cruz at Barangay Masukol na wala pang 5 taon mula nang maitayo. Mali ang disenyo nito. Yung design na ganito, ito pang river dike. Hindi naman river to, dagat na to eh. Starting next week, aayusin na po itong... Sagot ng kontraktor ang pagpapaayos dahil sakop pa ng warranty. Pero kailangan ng magdagdag ng hexapods o yung materyales para mabasag ang malalakas na alon. Isang mega dike para di umagos sa Bulacan ang tubig mula sa Pampanga River. Yung hexapods. So, kasi wala naman sa original na kontrata yon. Nilatag din ng DPWH ang pangmatagalang plano nila pangontra sa malawakang pagbaha sa mga mababang lugar ng Bulacan at Pampanga. At ang panukalang Manila Bay Coastal Defense Dike Project na dadaan mula Metro Manila, aabot ng Bulacan at Pampanga
hanggang sa Bataan. Pero kailan kaya yan mararamdaman ng mga residenteng sabik ng makaahon sa baha? Hindi naman po natin masosolve ang problema ng buong Hagonoy ng minsanan at overnight at biglaan. Kasama sa plano yung pagpaprioritize ng mga areas. Doon po natin sisimulan at papaspasan natin para po kahit papano sa susunod na tag-ulan, meron po tayong nakikitang kahit papano na isasalba. Sabi ni Dizon, hindi ito matatapos sa loob ng Marcos administration. Program po yan, ilang years, at sisiguraduhin na po natin na meron niyang multi-year appropriation para hindi na po yan matatanggal. Napaka-importante na inventaryohin mo lahat, ilista mo lahat para ma-identify kung ano yung pananagutan ng mga dati sa gagawin ngayon. Bea Pinlac, nakatutok, 24 oras. Hindi pa man lubos na nakakabangon mula sa iniwang pinsala ng nagdaang mga pagulang dala ng habagat, isa na namang sama ng panahon ang pinaghahandaan ng Baguio City. At nakatutok si EJ Gomez. Malakas at pabugso-bugsong ulan ang nararanasan sa Baguio City ngayong araw. Makapalang fog kaya may puntong halos zero visibility sa mga kalsada. Dahil sa walang tigil na ulan, pansamantalang itinigil ng Baguio Disaster Risk Reduction Management Office ang clearing operation sa mga nangyaring landslide nitong mga nakaraang linggo. Isa ang bahay na ito ng pamilya ni Tatay Ruel na nananatiling nakatirik dito lang sa tabi ng nangyaring landslide noong August 9 na ikinasawi ng 10. Bukod sa wala pa rin daw silang supply ng tubig at kuryente, araw-araw daw nilang bitbit ang takot at pangamba na muling gumuho ang lupa at matabunan ang kanilang tirahan. Po kami masyadong nakakatulog, iglit-iglit lang po. Lalo pag yung may malakas na ulan po, nagigising po kami kagad, lalo na yung hangin malakas. Naghahanda naman sa paparating na bagyo si Frederick na nakatira sa mismong harap ng gumuhong lupa. Naka-safety naman. Yung mga kwan natin, yung mga appliances. Halimbawa tamaan to, at least yung appliances nandun sa loob. Ilan sa 27 pamilyang apektado ng landslide ang pansamantalang nananatili sa barangay hall ng Gisad, Surong. Nagmumonitor din po kami ng gabi. Chine-check namin doon yung lalo doon sa mga bundok na gumuguho at saka yung mga bahay na pag matamaan ng gumuhong lupa. Full alert status pa rin kami ngayon. Naka-preposition na yung mga logistics, pagkain, mga equipment, dinedecentralize na rin namin. Puspusan din ang pagsasaayos ng mga nagtumbahang poste ng kuryente at telco. Tuloy-tuloy naman daw ang monitoring sa mga drainage system para maiwasan ang pagbaha sa syudad. Ayon pa sa Baguio City LGU, muling isinara ngayong araw sa mga motorista ang Cannon Road dahil sa matinding rockfall at landslide ngayong malakas ang ulan. Samantala, sa Katlubong Bugias, Benguet, naglagay naman ng safety markings ang pulisya at BDRRMO sa landslide-prone areas para maabisuhan ang mga residente na mag-ingat sa lugar. EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Nagka-landslide sa Sabtang sa Batanes dahil sa walang patid na malakas na ulan ngayong weekend. Ayon sa Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sa kabila ng kanilang clearing operation ay patuloy pa rin ang pagdausdos ng mga bato at putik mula sa bundok. Inabisuhan ng PDRRMO ang mga motoristang iwasan muna ang mga apektadong kalsada. Ayon sa Pag-asa, ang mapag-ulan sa Batanes ay bunsod ng habagat. Isinauli ng isang nagtitinda sa kalye na hulog ng cellphone ng isang estudyante sa isang bus terminal sa Cebu. Hindi na malaya ng estudyanteng nahulog na pala ang kanyang cellphone habang pasakay ng taxi. Nang makaalis ang taxi, pinulot ng isang lalaking kinilala na tindero sa lugar ang cellphone. Makalipas sa isang oras, bumalik ang babae at nagbakasakaling mahanap ang kanyang cellphone. Sa tulong ng CCTV ng terminal, nakilala nakapulot at pinatawag ang tindero. Laking pasalamat ng babae na naibalik sa kanya ang kanyang cellphone. Nagpagyewang-gewang saka natumba ang wing van na yan sa Tigbawan, Iloilo. Ayon sa pulisya, nasagi ng van ng isang motorsiklong nagpalit ng linya kaya nawalan ito ng kontrol at tumagilid. Sugatan ng rider habang ligtas naman ang driver at pahinante ng wing van. Nagkaareglo na rin daw ang dalawang panig. Para mabawasan ang malalang epekto ng mga aksidente sa kalsada sa Metro Manila, nagkakabit ang MMDA na mga crash guard sa ilang kalsada. Nakatutok si Von Aquino.
Mahigit 10 concrete barrier ang inararo ng bus na ito sa EDSA Quezon Avenue sa Quezon City. Walang sugatan. Batay sa paunang investigasyon, nakaidlip umano ang bus driver. Nagkalat ang mga nawasak na concrete barrier. Ang mga ganitong insidente na isa sa mga sanhi ng pagkasawi ng mga motorista ang naistugunan ng MMDA sa paglalagay ng crash guards. Gaya nitong inilagay sa Tandang Sora Avenue, Quezon City. Nayupi ito matapos may bumanggang truck. Ligtas ang driver nito. Dahil effective nga yung crash guard, hindi po siya nasira as compared kung bumangga lang siya sa ordinaryong poste or sa concrete post or sa metal post. Ngayong taon, sinimula ng MMDA ang paglalagay ng crash barriers. Unang nag-install sa kabaan ng C5 Road. Ayon sa MMDA, ang paglalagay ng mga crash guards ay bahagi ng Metro Manila Road Safety Action Plan na suportado ng World Health Organization. Layo nitong mabawasan ng 35% ang road crash fatalities sa 2028. Sa tala ng MMDA, 445 na tao ang namamatay taon-taon sa Metro Manila dahil sa pagbangga o road crashes. Base sa aming pag-aaral, ito pong crash guards na ito ay makakatulong dahil instead po na sa sasakyan na pupunta yung impact noong pagkakabangga, ay na-absorb po nitong mga crash guards. Ayon sa MMDA, ilalagay ang crash guard sa mga lugar kung saan maraming naitalang aksidente base sa datos. Malaking tulong po sa amin yan kasi yun nga, kagaya ng dagdag safety sa amin. Malaking tulong yan lalo sa gabi. Kasi ma-alerto yung driver pag nakita niya yung markings. May crash guard man o wala, paalala ng MMDA, mag-ingat sa pagmamaneho. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Bukas po, inaasang ilalabas ng Senate Impeachment Court ang desisyon kaugnay sa paglabag sa sub judice rule o yung pong pagbabawal sa pagkokomento sa merito ng nakabinbing kaso. Pero sa tingin po na isang dating senador na veterano ng ilang nagdaang impeachment trial, hindi dapat maging kasing higpit ng regular court ang impeachment court sa pagpapatupad niya. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos makansela ang 2 araw ng impeachment trial dahil sa masamang panahon, magpapatuloy ang pagdinig ni Vice President Sara Duterte bukas matapos ang halos 1 linggo. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, maaasahan bukas ilalabas ang ruling kaugnay sa paglabag sa sub judice rule o pagbabawal sa pagkukomento sa merito ng nakabinbing kaso. Kasunod yan ang babala ni Presiding Officer Chiz Escudero sa depensa at prosecution kaugnay sa pagkukomento sa social media tungkol sa trial. Bukas po yan, no? Basta po ang resolusyon na sasabihin ng presiding officer ay nauukol po doon sa coverage ng Rule 18 po ng Senate Impeachment Rules. Kasama po dyan yung parties, yung senator judges, pati sarili niya, yung presiding officer, at pati po yung mga counsels, both the defense and the House prosecution panel, pati yung mga private prosecutors or private counsels. Nakasaad sa Rule 18 ng Rules of Procedure on Impeachment Trials na dapat iwasan ng presiding officer at mga miyembro ng Senado ang pagsasalita tungkol sa merito ng nakabinbing impeachment case. Nag-a-apply rin ito sa prosecutors, taong naharap sa impeachment, kanilang mga abogado at mga testigo. Pero apela ng prosecution team, unawain sana ng korte na kailangan nilang magpaliwanag sa publiko tungkol sa takbo ng trial ng bise. Itong impeachment, hindi naman kasi ito kagaya ng normal na mga court hearing. Ito ay imbued with public interest. Nararapat lamang na maintindihan nila at malaman nila kung ano talaga ang nangyayari. Sana mabigyan kami ng konting flexibility kasi ang kalaban namin dito ay fake news. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, hindi dapat maging kasing higpit ng regular court ang impeachment court sa pagpapatupad ng sub judice rule. Sub judice in judicial proceedings would apply to situations where the opinion that is expressed outside of the court tends to influence the judgment of the court. As a lawyer, I have my doubts whether the sub judice rule can apply to the same extent as it would apply in ordinary courts.
Sabi ni Drilon na veterano ng ilang nagdaang impeachment trial, hindi rin maituturing na paglabag ang social media post ni prosecution lawyer Attorney Amando Virgil Ligutan tungkol sa pagtatanong ng misleading questions na inalmahan ng depensa sa harap ng senator judges. That by itself is not sub judice because it has nothing to do with trying to influence or sway the opinion of judges, but rightly or wrongly, it comments on the competence of the defense counsel. Hiningan namin ang reaksyon ng abogado ng bise pero wala pa itong sagot. Inaabangan din sa mga susunod na araw ang anunsyo tungkol sa pagbabago sa schedule ng impeachment trial. Sabi ni Senador Panfilo Lacson, maraming senator judge ang pabor na gawing alas 3 ng hapon ang trial imbis na sa kasalukuyang alas 10 ng umaga. Sabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, ipa-finalize nila ang proposal na ito ngayon linggo. Kailangan din daw bigyan ng panahon ang iba't ibang partido para makapag-adjust. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Shine na shine ngayon ang character ni Zephanie sa musical series na Born to Shine. Masaya rin daw si Zeph na makasama on set ang kapwa konteserang si Golden Cañedo. Makichika tayo kay Athena Imperial. Sa gitna ng unti-unting pagbangon at paglago ng solo career ni Jenny at ng matinding reveal ni Vanna laban sa kanyang mister na si Freddie at Dara, may puwang pa rin para sa pagpapatawad at pagtanggap sa pagitan ni Jenny at ng kanyang lola Amelia. Dahil dyan, mas marami ang eksena ni Zephanie with veteran actress Tessie Tomas. Very professional on-cam, pero off-cam, parang akala mo masungwit siya or hindi. Pero sobrang kwela. Joker siya as in. Sobra. Kaya it's so much fun po working with her. I'm just so grateful na she's super kind and she's very generous with her wisdom too na sometimes she's just gonna talk to us and then give us advice. happy rin si Zephanie na kasama niya sa serye ang kapwa konteserang si Golden Cañedo. Sa All Out Sundays, inaabangan kung magduduet uli ang dalawang belters. I just enjoy performing with my co-artists, especially yung talagang laking OPM din. Alam niyo po, yun yung mga laking contest din. Parang na-feel ko na, uy, para tayo naglalaban pero at the same time, we're performing in one stage. Si Golden, unti-unting bumabalik ang confidence sa pagpa-perform. 6 years po ako talagang nawala. And then, nung first na pagpunta ko dito, sobrang kinakabahan ako, hindi ko alam kung ano mangyayari. Sa Born to Shine, na starstruck siya sa OPM singer na si Rosel Nava. Oh my God, siya pala yung kumanta nun. So, talagang, tapos ang galing pong mag-acting, kailangan kong mag-level up. Ayun, yun yung gusto ko na, yun yung motivation po sa sarili ko na gusto kong iba naman na Golden yung makikita nila. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Time out muna sa pagbabantay ng bahay, si Bantay. Time to unwind and have fun ang mga asong Pinoy kasama ang kanilang mga fur parent na lumahok sa palarong Aspin. Yan ang usapang pet si Katrina Son. Sandok palayok at luksong baka. Kanya-kanyang pakitang gilas ang mga asong Pinoy o Aspin sa kauna-unahang palarong pang-Aspin ngayong araw. Tampok ang masasayang laro at challenges na sinubukan ang liksi at talino tulad ng pag-akyat at pagbundag sa Mount Makiling activity. Enjoy naman ang mga fur parent at kanilang Aspin sa Paypay Tower Panalo Game, Lobo Relay, Lakbay Vintage Challenge at Pobitin. Napo na kasi namin yung mga karamihan ng mga pet-friendly places. Puro mga pure breeds lang yung pinapasyal. Tapos wala kayo masyadong makikita na katulad nitong si Tiggy. Chill naman ang lahat sa kanilang movie time. Ang ilan, nakatulog pa. May pet buffet rin. Rescued ang karamihan sa mga Aspin doon. Nakuha sa tapat ng bahay, sa ilalim ng kotse. Nakuha po namin siya sa Taguig, na hit and run po siya doon.
Yung dalawang paa po niya dito sa may puwet, yung na-damage po. Yung nerve niya rin po dito. Si Blackie, he's my own hachiko. He stayed dun sa kalsada, taka dun sa plaza na pinagligawan sa kanya nung original owner niya. Bahagi ang palarong pang-Aspin ng pagdiriwang ng Aspin Day na layong itaguyod ang pagmamahal, pag-aalaga at pagpapahalaga sa mga asong Pinoy. Change namin yung term from Askal to Aspin dahil nga ang aso hindi dapat nasa kalye. And napuna din namin 90% of the cruelty cases na natatanggap namin involve Aspins. Yung mga Aspin, they're just as valuable as yung mga asong may breed. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Tila dinuduyan ang mga istanteng yan sa loob ng isang tindahan sa Tokyo, Japan. Ang ilang produkto nahulog sa sahig sa pagyanig. Ayon sa Japan Meteorological Agency, tumama ang magnitude 5.9 na lindol kaninang madaling araw. Naitala ang epicenter sa Ibaraki Prefecture, malapit sa Tokyo. Hindi bababa sa 37 ang naiulat na sugatan. Sinusubukan pa namin alamin kung may Pilipinong nasugatan sa lindol. Bukas po, inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Saudel. Ayon sa Pag-asa, huling namataan sa layong 1,950 kilometers east ng extreme northern Luzon at pagpasok ng PAR, tatawagin ito sa local name na Obet. Ayon sa Pag-asa, posible ito maging isang super typhoon at palalakasin ng habagat. Binabantayan din ng Pag-asa isa pang bagyo na namataan sa layong 1,265 kilometers east ng southeastern Luzon. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa na pumasok ito sa PAR. Sinusundan nito ang kilos ng bagyong Saudel, kaya ang sabi po ng Pag-asa, posible rin itong pumasok ng PAR pagkatapos ng bagyong Saudel. Ang pangatlong bagyo na binabantayan sa labas ng PAR, ang bagyong Gaynari na dating bagyong Neneng. Huli itong namataan sa layong 520 kilometers north ng Itbayat, Batanes. Mababa naman ang chance nitong mag-re-entry sa PAR ayon sa Pag-asa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains sa malaking bahagi ng Luzon bukas ng hapon hanggang gabi. At may chance naman ng light to moderate rains sa Guimaras, Cebu, Negros Occidental at Bohol. Light to moderate rains din ang posibleng maranasan bukas sa Misamis Occidental, Cotabato, Bukidnon at Surigao del Sur. Mataas din ang tsansang ulanin bukas ang Metro Manila mula umaga hanggang gabi. Sa halip na proteksyon, perwisyo ang dulot ng isang flood control project sa Sablayan, Occidental Mindoro na nasira agad matapos ang isang taon lang. Bukod kasi sa baha, humalo sa ilog at mga palayan ang mga buhangin mula sa infrastruktura nang hindi umano tinapos ng kontraktor. Ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni JP Soriano. JP. Kaya nga, Ivan, ang pakiramdam ng mga residenteng nakausap natin mula sa Barangay Tagumpay sa bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro ay binigo sila ng gobyerno. Ito nga'y matapos mawasak ang ilang flood control projects na ginawa sa bayan na ang purpose sana ay pigilan ng pagpasok ng tubig mula sa ilog sa kanilang barangay pero nasira at hindi natupad. Pabugso-bugso pa rin ang ulan sa malaking bahagi ng Barangay Tagumpay sa bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro ngayong araw. Kaya kabado ang mga residente at mga opisyal ng barangay, lalo't may bagyo na namang posibleng magpatindi sa habagat. Lubog sa baha ang barangay noong isang linggo matapos mawasak ang flood control project na ito ng Department of Public Works and Highway o DPWH. Wala ang project marker nito sa lugar. Sabi ng barangay ang SunWest Corporation na umano'y kay dating Congressman Zaldico ang kontraktor ng proyekto. Mga kapuso, last week, August 18 at August 19, sa kasagsagan ho ng napakalakas at mataas na volume ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon, bigla pong nahati sa gitna ang isang malaking bahagi ng flood control project na ito ng DPWH at aabot po sa 300 to 500 meters ang naputol, dahilan para mas lalo pong naapektuhan ng baha ang mga taga-barangay Tagumpay. Mga buhangin na pundasyon ng nasirang flood control project ang humalo sa tubig ng ilog at humalo sa ekta-ektaryang palayan. Ayon sa Barangay Tagumpay, sa tingin nila'y binigo sila ng pangako ng DPWH District Engineers noon na ito na ang magpapahinto ng baha sa kanila. Isang taon matapos maumpisahan ang proyekto noong 2025, nasira na ang ilang bahagi nito.
Umabot naman po tayo sa punto ng 2026, taon 2026, yan na naman po ang naging problema. Nakita ho ninyo yung mga depekto nung ginawa nila dahil napag-iwanan na ho nila, hindi na kumpleto ng contractor yung project, ay lalong lumaki ho ang pinsala. Nang bumigay ang pundasyon ng flood control project, bumungad sa kanila ang tunay na kalidad ng materyales ng proyekto. Noong una kasi sila, may mga substandard na bakal din dyan. So nung ni-repair nila, mas maganda na yung ginawa. Ang kaso, naiwanan naman po nila, hindi na ituloy-tuloy ni Sunwest, yun, nagsimula. Sino po nagsabing substandard? May nakita ho kasi kami dyan na mga maliliit na bakal. Kaya sabi namin, substandards pala. Kung hindi nagiba, ay hindi namin nakita. Pangamba ngayon ng mga residente, paano na kung muling mag-uulan? Wala na kaming matatakbuhan, kundi talagang ang barangay proper po namin, baha na ho talaga yan. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Sunwest Incorporated at DPWH pero wala pa silang tugon sa ngayon. At Ivan, may isang oras mula doon sa Barangay Tagumpay. Narating po natin ngayon ang Barangay Claudio Salgado kung saan isa pa palang flood control project ang nawasak din itong habagat. Sa likuran ko yung river wall, makikita nyo, nahati po yan at nagkahiwa-hiwalay. Naging dahilan po ng matinding pagbaha sa barangay. At ngayon po, narito rin po yung ilang barangay officials na meron po silang hinahanap na kanilang kabarangay na inagos po ng ilog sa kasagsagan ng baha. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Ivan. Ingat, maraming salamat, JP Soriano. Ayon naman po kay Department of Public Works and Highways, patuloy ang pag-audit nila sa mga namamonitor na nasirang flood control projects. Pero titiyakin nilang aayusin ang mga ito. Sinibak sa pwesto ang hepe ng PNP Regional Highway Patrol Group NCR at 12 tauhan nito kasunod ng umanay komprontasyon sa pagitan nila at ng Bureau of Customs. Sa pahayag ng PNP Highway Patrol Group, nangyari yan sa gitna ng pagsira sa mga nakumpiskang smuggled na mga sigarilyo sa Bulacan. Nare-assign na umano ang mga narilib na tauhan sa ibang department. Magsasagawa raw sila ng angkop na aksyon batay sa resulta ng investigasyon. Pero paliwanag ng Bureau of Customs, may isinagawang operasyon din ang HPG sa Bulacan na tinutugis ang isa umanong suspect pero napadpad ang tauhan ng HPG sa lokasyon kung saan isinasagawa ng BOC ang kanilang condemnation activity. Based on preliminary reports, while we were conducting that condemnation activity, allegedly the HPG had a separate operation in a different location. That operation led to the location where we were conducting the condemnation activity. Doon pumasok yung HPG, allegedly pursuing a suspect for arising from a different operation. We were legitimately performing our condemnation activity in that area. SideQuest maxing ang Kapuso Stars sa kani-kanilang fun trip across the globe. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. There's nothing she can do now that Shuvi is in New York. Enjoy sa kanyang US trip si Shuvi na slay sa simple yet gorge fit habang nag-ikot sa Big Apple. Sa kanyang post online, ibinahagi ng former PBB housemate ang ilang snaps ng kanyang trip na may caption na, "Just a girl, her eyes chocolate in the city she once saw from afar." SideQuest maxing din si Kapuso artist Mikey Quintos na tila one with nature sa kanyang trip in South Africa kasama ang ilan sa GMA executives. Literal na wild ang trip ni Mikey na nakita in person ang ilang animals in the wild. Out and about din sina Bea Alonzo and Gabby Garcia na stunning sa kanilang trip sa China. Real-life postcards nga ang peg ng photos ni Bea, capturing her beauty at mismong ganda ng lugar. Make it fashion naman ang all-black fit ni Gabby na may little twist ng denim. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Thank you, Nelson. Thank you, Nelson. Mga kapuso, nakaangat na ba ang lahat? Ang sabi po kasi sa datos ng gobyerno, mas maraming Pilipino na ang nakaahon sa kahirapan kumpara ng nagdaang 2 taon. What you think, mga kapuso? Kayo ba naramdaman nyo na pumaldo kayo o nakaluwag-luwag na sa buhay? Ang sagot ay ilang kapuso sa pagtutok ni Dano Tingkungko.
Kung datos ng gobyerno ang pagbabasehan, mas maraming Pilipino na ang nakaahon na umano sa kahirapan. Sabi nga nila, nakaaangat na. Sabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, batay sa 2025 full-year poverty statistics ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa single-digit ang poverty rate sa Pilipinas sa 9.7% sa unang pagkakataon. Ibig sabihin, sabi ng DepDev, sa kada 10 Pilipino, mas konti sa isa ang maituturing na mahirap. Sabi ng DepDev, pinakamababa ito sa kasaysayan. Noong 2024, nasa 15.5% ang poverty rate at 18.1% noong 2023. Ayon pa sa PSA, bumaba rin sa single-digit level sa unang pagkakataon ang poverty incidence sa mga pamilyang Pilipino. Nasa 6.4% o katumbas ng halos 2 milyong mahihirap na pamilya. Ito yung dami ng pamilyang Pilipino na hindi sapat ang kita para matugunan ang mga pangunahing pangangailangan at pagkain. Pero, what you think? Paldo na nga ba ang mga Pinoy o medyo gipit pa? Hindi po. Kulang. Sobra. Tapos ang laki na rin ng mga bilihin ngayon. Nagtitipid na lang. Araw-araw ko nagtitrabaho, pumapasok. Sakto lang naman kasi kahit pa paano, may kinikita pa rin. Kulang pa rin yung sahod. Lalo lang ngayon tumataas na yung bilihin. Meron namang nagpapasalamat na kahit papano nasa maayos silang sitwasyon. Lang ako, nagpa-parking, kunting barya, okay na sa akin pero wala akong maibigay sa mga pamilya ko. Umangat din ako kasi may progress kunti. Kumikita din naman ako at saka may nakukunan ako ng kahit na kunting puhunan o kunting may gay ko sa mga anak ko. Medyo huminga ng konti. Mga anak talaga, lahat sila may pinagtatrabawan. Yun. Hindi kumbaga sa malilit sila na lahat sagot ng magulang. Oo, na parang hindi. Mas okay siya ngayon. Angat lang ng konti. Yung dating ako kasi parang hindi na katulad ng dati. Sabi ng DepDev, ang pagbaba ng poverty rate ay dahil sa paglago ng ekonomiya ng bansa mula 2023 hanggang 2025 kasabay ng paglago ng ating gross domestic product. Yan umano ang sumalo sa pagtaas ng inflation rate o bilis ng pagmahal ng mga bilihin. Malaking bagay din sa mga mahihirap ang mga ayuda tulad ng 4P, social pension, kadiwa at tupad program ng DOLE. Pero sino nga ba ang itinuturing na mahirap? Sa ilalim ng Social Reform and Poverty Alleviation Act, sila yung mga nasa ibaba ng poverty threshold o yung kumikita ng 14,634 pesos kada buwan para sa pamilyang may 5 miyembro. Para sa Ibon Foundation, mali ang sukatan ng kahirapang ginamit ng gobyerno. Ang sinasabi lang niya, sa totoo lang, hindi sa nabawasan ng kahirapan, kundi nabawasan ang pumapasok dun sa 96 pesos or less a day. Pero yun nga, it matters how you measure poverty. Kung titignan natin halimbawa yung self-rated poverty ng SWS for 2025, sa parehong panahon na sakop ng PSA computation, mahigit kalahati ng pamilyang Pilipino, halos 14 or halos 15 milyong pamilyang Pilipino nagsabing mahirap sila. So para sa amin yung katotohanan siguro medyo mas malapit doon kaysa doon sa napakaliit na bilang ng kinikwenta na mahirap ng PSA. Dagdag pa ng grupo, delikado kung seseryosohin ng gobyerno ang ganitong sukatan dahil maganda mang pakinggan, pwede itong humantong sa pagpapabaya sa paglaan ng tamang pondo at suporta sa mga programa para sa mga mahihirap. Sa halip na harapin yung mas totoong kalagayan na ang dami-daming Pilipino na naghihirap, kulang ang trabaho, kulang ang kita, napipilit ng mga ibang bansa, imbis na harapin yung napakahalagang reforma sa agrikultura, Pilipinong industriya, at ibig sa mga batang serbisyo natin, magiging kampante sila at sabihin, all good naman pala, so business as usual. At delikado yon. Kasi, kumbaga, kung binababahaan natin ang pamantayan para sa hindi maging mahirap, at kung sabihin natin matagumpay na tayo, pag netong resulta niyan, walang babaguhin sa mga patakaran na nagdudulot sa mas malawak at malayong na kahirapan, mas lalong 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 lalong
walang mababago sa patakaran na nagpabagsak na agrikultura sa pinakamaliit sa kasaysayan ng bansa at sa manufaktura sa pinakamaliit sa 8 dekada at sa klase ng ekonomiya na sobrang kulang ang trabaho. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. At yan po ang mga balita ngayong weekend. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.